Magandang gabi po sa inyong lahat at hello po Sir L. Ako po si Andrea at ngayong gabing ito, ibabahagi ko sa inyo ang isang bahagi ng aking buhay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan. Nagtatrabaho ako bilang call center agent sa isang BPO sa Laguna. Pero ang kwentong ito ay nagsimula sa probinsya namin, isang tahimik na baryo sa Rizal. Nung bata ako, simpleng-simple lang ang buhay doon. Naghahabulan kami ng mga kalaro sa kalsada, nagtataguan sa likod ng mga puno ng mangga, at nanghuhuli ng alitap-tap tuwing gabi. Ang bawat sulok ng baryo ay may alaala. Ang bawat puno ay may kwento, maliban sa isa. Isang hapon, habang naglalaro kami ng taguan, napadpad ako sa dulo ng aming kalsada. Doon ko unang nakita ng malapitan ng puno. Hindi ko alam kung anong uri ito. Ang laki-laki, halos sakop ang buong dulo ng daan. Ang mga sanga nito'y parang mga kamay na nakabuka, handang sumalo ng kahit ano. Ang kakaiba, Sir L, kahit tirik na tirik ang araw, ang ilalim ng punong iyon ay laging madilim. Parang may anino na ayaw mawala. Parang may nakatagong mundo sa ilalim ng mga dahon nito. Nilapitan ko sana. Gusto ko lang namang silipin kung ano ang nasa ilalim. Nang bigla akong tawagin ng aking Lola Laura. Andrea, halika rito. Ngayon din. Takbo akong lumapit sa kanya. Hindi pa man ako nakakapagsalita, hinawakan na niya ako sa braso ng mahigpit. Apo, huwag kang lalapit sa punong iyon. Lalo na kapag nag-aagaw ang dilim at liwanag. Doon daw lumalabas ang mga hindi natin nakikita. Napatingin ako sa dulo ng kalsada. Sa aking isipan, parang may kumaway sa akin mula sa dilim. Simula noon, naging bawal na sa amin ang dulo ng baryo. Pero siyempre, bilang bata, mas lalong lumaki ang kuryosidad ko. Sa paanan mismo ng puno, may isang lumang bahay. Nakatira doon ang mag-anak ng isang magsasaka. Ang mga sanga ng puno ay halos dumidikit na sa kanilang bubong. Pero hindi sila natatakot o kung natatakot man, hindi nila ipinapakita. Napansin ko lang, Sir L, walang ibong pumapagitna sa punong iyon. Kahit anong oras, walang huni, walang kislot. Pati ang mga aso sa paligid, kapag lumalapit sa bahay na iyon, biglang tumatahimik. Parang may respeto sila sa isang bagay na hindi namin nakikita. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa may bintana, may narinig akong kakaiba. Tunog ng plauta, galing sa direksyon ng malaking puno. Napakaganda, nakakalungkot. Parang may nagkukwento sa pamamagitan ng musika. Ma, may tumutugtog po sa labas, sabi ko. Napatingin ang nanay ko sa tatay ko. Nagkatinginan lang sila. Walang tumutugtog, Andrea. Baka hangin lang yan. Pero alam ko ang narinig ko. Hindi iyon hangin. Makalipas ang ilang linggo, Sir L, may bagong dumating sa baryo. Si Elisa. Pinsan ng magsasaka, galing siya ng Maynila. Bumalik siya para magbakasyon, sabi nila. Pero nang makita ko siya, parang may ibang dahilan kung bakit siya nandito. Napakaganda ni Elisa. Para siyang modelo sa magazine. Maputi, mahaba ang buhok, makinis ang balat. Hindi siya bagay sa madilim na baryo namin. Parang anghel na napadpad sa impyerno. Pero ang una kong napansin, hindi siya tumuloy agad sa loob ng bahay. Tumigil muna siya sa harap ng malaking puno. Tumingala siya sa mga sanga, parang may binabati. Kinabukasan, nakita ko siyang nakaupo sa ilalim ng puno. May suklay siyang kahoy, makaluma, parang gawa sa ugat ng puno. Dahan-dahan niyang sinusuklay ang buhok habang nakatingin sa itaas.
Hindi ko alam kung bakit pero kinilabutan ako. Habang sinusuklay niya ang buhok, parang gumagalaw ang mga anino sa paligid niya. Parang may mga kamay na umaabot mula sa dilim, hinahaplos ang kanyang balikat, ang kanyang leeg. Pero si Elisa, nakangiti lang siya. Parang gusto niya ang atensyon. Lumipas ang mga araw. Napansin ng buong baryo ang pagbabago kay Elisa. Kung dati parang anghel, ngayon ay parang multo na. Namumutla na siya. Ang ilalim ng kanyang mata ay umitim, yung tipong ilang linggo nang hindi natutulog. Ang labi niya'y nanuyo, pumutok-putok. Pumayat siya ng sobra, parang kain siyang kung ano mula sa loob. Ang pinakanakakabahala, hindi na siya lumalabas kung hindi gabi. At tuwing gabi, nakita siyang nakatayo sa ilalim ng puno, nakatingala sa mga sanga, parang may kausap. Sinubukan siyang kausapin ng kanyang tiya Belen. Elisa, anak, bakit hindi ka kumakain? Bakit gabi-gabi kang nakatayo dyan sa ilalim ng puno? Hindi sumagot si Elisa. Tumingin lang siya sa tiya Belen, pero hindi iyon tingin ng isang pamangkin. Iyon ay tingin ng isang estranghero. Isang bagay na galit na inistorbo. "Huwag mo akong lalapitan kapag andyan ako," sabi ni Elisa. Ang boses niya ay iba, malamig, walang emosyon, parang nanggagaling sa malayo. Isang gabi, 12:00, nagising ang buong baryo. Tawanan. Pero hindi iyon tawa ng tao. Iyon ay tawa na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Malalim, garalgal, galit. Sumilip ang mga kapitbahay sa bintana at nakita nila si Elisa, nakaupo sa ugat ng puno, nakatingala sa langit, tumatawa ng mag-isa. Hinahaplos niya ang sarili niyang leeg, parang may yakap na hindi namin nakikita. Kinabukasan, tanghaling tapat, mainit na mainit. Naglalakad si Elisa sa tapat ng kanilang bahay nang bigla siyang tumigil. Tumingala siya sa araw, direkta, hindi kumukurap kahit masakit sa mata ang sikat, at bigla siyang bumagsak. Takbo ang mga kapitbahay. Sinubukan siyang buhati ng tatay ko at ng iba pang lalaki, pero hindi nila magawa. Ang bigat, para siyang nakadikit sa lupa, at doon nagsimula ang pinakamalalang bahagi. Nangisay si Elisa. Ang katawan niya'y bumaluktot sa mga posisyong hindi dapat mangyari sa tao. Parang walang buto, parang goma. Ang mga kaso-kasuan niya'y lumalangit-ngit na parang tuyong kahoy na nababali. Dumilat siya, pero ang mata niya'y puro puti. Walang pupil, walang iris, puro puti, nakatirik pataas. At saka siya sumuka. Hindi pagkain ang lumabas, hindi dugo. Isang malapot, itim na likido na amoy lupa at bulok na dahon. Habang sumusuka siya, may kasabay na ungol, hindi ungol ng tao, kundi ungol ng hayop. Ang isang bagay na nasasaktan o nagagalit. Lumapit si Mang Pedro, isang matandang kapitbahay, para subukang pakalmahin siya. Maling desisyon. Sa isang iglap, tumayo si Elisa. Ang bilis, parang may pumitik sa kanya pa itaas. Hinawakan niya sa leeg si Mang Pedro gamit ang dalawang kamay. Ang kamay ni Elisa, na dating malambot, ay naging parang bakal. Sinubukan siyang paghiwalayin ng tatay ko at ng dalawa pang lalaki. Hindi nila magawa. 3 lalaki, hinihila si Elisa, pero parang batong nakatayo siya sa lupa. Hindi gumagalaw, hindi natitinag. Nangingitim na si Mang Pedro. Nangingilo na ang leeg niya sa pagkakasakal. At saka bumuka ang bibig ni Elisa. Pero hindi boses niya ang lumabas. Isang boses ng lalaki ang narinig namin. Malalim, garalgal, parang nanggagaling sa libingan. "Umalis kayo rito." Ang sigaw na iyon ay yumanig sa buong paligid. Pakiramdam namin, kahit tanghaling tapat,
Biglang dumilim ang mundo. Layuan niyo ako. Ang babae ay akin na. Sa wakas, nakatakbo si Mang Pedro. Agad na tinawag ang albularyo, si Mang Ben, isang matandang kilala sa buong probinsya. Pagdating pa lang ni Mang Ben, alam na niya ang sitwasyon. Kumuha siya ng insenso, ng langis, ng mga dahon. Sinabuyan niya ng tubig na may halong ugat si Elisa. Nang tumama ang tubig sa balat ni Elisa, sumigaw siya. Hindi sigaw ng tao, kundi tili ng isang bagay na napapaso. Malakas ang nananahan sa kanya, sabi ni Mang Ben. Galing sa puno yan. Matagal nang naninirahan doon at gusto niyang kunin si Elisa. Pinagtulungan ng mga lalaki na igapos si Elisa. Nakatali ang kamay at paa pero hindi pa rin tumitigil sa pagwala. Pinagpapawisan sila sa hirap ng pagpigil sa kanya. Sa liit ng katawan ni Elisa, parang 10 lalaki ang katumbas ng lakas. Nagpasya si Mang Ben na dalhin si Elisa sa ilalim mismo ng puno. Doon daw kumukuha ng lakas ang engkanto. Naglagay siya ng mga puting kandila sa bawat ugat ng puno. Nagsimula siyang bumulong ng mga dasal na hindi namin maintindihan. Matandang wika, matagal nang nakalimutan ng karamihan. Hinampas-hampas ni Mang Ben si Elisa ng dahon ng suha. Sa bawat hampas, sumisigaw si Elisa ng tili. Ang tili ng engkantong nasasaktan sa loob ng katawan niya. At biglang may nangyari. Humangin ng malakas. Sabay-sabay na namatay ang mga kandila. Sa dilim, nakita namin ang mga sanga ng puno. Gumagalaw, bumababa. Parang mga kamay na umaabot para kunin si Elisa mula sa lupa. Muling sinindihan ni Mang Ben ang mga kandila. Pinihit niya si Elisa, hinawi ang damit sa likod, at doon namin nakita isang marka, isang sugat sa kanyang likod, hugis dahon, namumula parang inukit sa balat gamit ang apoy. Ito na ang tanda ng pag-aari, sabi ni Mang Ben. Formal na siyang kinuha ng engkanto. Kung hindi natin ito maalis bago maghating gabi, tuluyan nang mawawala ang kaluluwa niya. Naalala ko ang turo ng Lola Laura ko. Andrea, kapag may kumakatok sa gabi, huwag mong buksan. Kapag may humihila sa iyo sa dilim, magdasal ka. At kapag may nagalit na engkanto, asin at bawang ang katapat. Tinawag ko ang nanay ko. Kumuha kami ng asin, ng bawang, at iniligay sa paligid ng bahay namin at sa tapat ng bahay ni na Elisa. Ramdam ko ang lamig sa aking buto. Alam kong may nakatingin sa akin mula sa dilim. Naghihintay. Kinabukasan, akala namin ayos na, pero hindi pa pala. Isang gabi, sumigaw ang Tia Belen. Takbo ang mga kapitbahay sa kanilang bahay. Pagpasok nila sa loob, nakita nila si Elisa nakahiga sa sahig pero hinihila pa itaas. Hinihila ng buhok. Walang tao sa paligid. Pero kitang-kita nila kung paanong umaangat ang buhok ni Elisa. Parang may humihila mula sa bintana. Kumakapit si Elisa sa mga binti ng kanyang tiyo. Pero patuloy ang paghatak. Naglagay ng asin ang Tia Belen sa may bintana. Nagdasal ng malakas ang tiyo niya. At dahan-dahang lumuwag ang hila. Naiwan si Elisa sa sahig. Namumula ang anit, puno ng pasa, nanginginig. Pero buhay pa. Hindi pa doon natapos. Makalipas ang ilang araw, madaling araw, nagising ang Tia Belen sa tunog ng pagkalmot. Nilingon niya si Elisa at nakita niyang kinakalmot nito ang sariling braso, ang sariling binti, mahahabang sugat, dumudugo. Habang ginagawa iyon, nagsalita si Elisa. Pero ang boses na lumabas ay ang boses ng lalaki. Bakit mo ako tinatakasan? Bakit mo ako iniiwasan? Mahal mo ako, di ba? Tapos iiyak si Elisa,
sa sarili niyang boses, "Ma, tulungan mo ako. Ayaw ko na rito." Dalawa silang nag-aaway sa iisang katawan. Napilitan ang tiyon niyang igapos ang kamay niya sa higaan. Umiyak na lang ang Tia Belen sa sulok. Pinapanood ang anak na dahan-dahang nawawala. Ako naman, nagsimula na ring managinip ng masama. Gabi-gabi, nakikita ko ang isang matangkad na lalaking itim, nakatayo sa ilalim ng puno, nakatingin sa aming bahay. Isang gabi, nagising ako. Parang may humahawak sa leeg ko, sumasakal. Pagtingin ko sa salamin, may marka ng daliri sa leeg ko. Pulang-pula. Kinabukasan, sinabi ng Lola Laura ko na nadadamay na raw ang buong baryo. Sunod-sunod na nagkasakit ang mga bata. Lahat sila, iisa ang sinasabi. May nakikita kaming lalaki sa gabi. Tinatawag niya kami sa puno. Isang hapon, nakita ko ang isang kalaro ko, si Kiko. Nakaupo siya sa paanan ng puno. Kumakain ng lupa. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Nakatitig lang siya sa malayo habang puno ng putik ang bibig. Doon na nagdesisyon ang mga kalalakihan. Kailangan nang putulin ang puno. Pero hindi naging madali. Nang unang tapatin ng palakol ang puno, may narinig kaming sigaw. Isang sigaw ng lalaki mula sa loob mismo ng puno. At sa bawat tapyas ng palakol, may lumalabas na mapulang likido. Dugo. Tunay na dugo. Inabot sila ng 3 araw bago natumba ang puno. Tuwing gabi, tumitigas ang balat nito, parang ayaw pumayag na mawasak. At nang sa wakas ay bumagsak na ang puno, may nakita sila sa ilalim ng mga ugat. Isang hukay. Sa loob, mga buto ng tao. Bungo. At isang lumang suklay na kahoy. Katulad ng suklay na ginagamit ni Elisa tuwing hapon. Labi ito ng isang taong pinatay dito, sabi ng matatanda. Hindi nabigyan ng hustisya. Matagal nang naghihintay ng mapapangasawa. Lumipas ang mga buwan. Bumalik sa normal ang baryo. Gumaling ang mga may sakit. Luntiang muli ang mga halaman. Si Elisa umalis kasama ng kanyang pamilya. Lumipat sila sa malayong lalawigan. May balita akong nagtatrabaho na raw siya ulit sa Maynila. Wala raw siyang maalala sa nangyari. Para lang daw siyang nagising sa isang bangungot. Natutuwa ako para sa kanya. Pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng gamit, may nakita akong tuyong dahon sa loob ng drawer ko. Dahon mula sa punong iyon. Biglang lumamig ang kwarto ko. At narinig ko ulit ang tunog ng plauta. Mahina, pero malinaw. Agad ko itong itinapon sa labas. Nagsindi ako ng kandila. Nagdasal ako. Natutunan ko na ang mga espiritu ay maaaring umalis, pero ang kanilang bakas ay mananatili. Sa ating mga alaala. Sa ating mga panaginip. Sa mga dahong bigla na lang lumilitaw sa hindi inaasahang pagkakataon.